Sabi, obey your leaders and submit to them. Sabi, sundin ninyo ang inyong mga leader at kayo ay magpasakop sa kanila. Yung mga pastors, yung mga leaders sa church, ibigay ng Diyos yan upang masiwal sa ating lahat, masiwal sa inyo, magturo sa inyo, magpakain sa inyo, mangalaga sa inyo. Pag may nawawala, hahanapin. Yung mga leader sa church, inilagay ng Diyos yan upang mamahala sa mga tupa ng Diyos. Kaya, maliwanag po ang sabi ng banal kasulatan. Tayo magpasako at sumunod sa ating leader. Hindi po nais ng Diyos na tayo ay magkanya-kanyang isip, iba-iba ang laman ng puso natin, iba-iba ang laman ng isip, iba-iba ang vision, iba-iba ang mission, nagkokontrahan, kanya-kanyang ginagawa, kanya-kanyang pananaw. Sabi ng Bible, we have only one faith, because we have one Lord, one Father, one Spirit. Kaya dapat tayong lahat magkaroon ng isang layunin, isang bangin, isang isipan, isang puso. May isang Diyos tayo na guys. Hindi magkawata-wata, hindi magkanya-kanya, hindi tayo ay magkaisa. Ito ang layunin ng Panginoon sa atin. tayo ay magkaisa. Bago siya pumanik sa langit, sabi niya, ang kanyang panalangin sa John chapter 17, tayo ay magkaisa. Pag tayo nagkakasabot sa bawat isa, nagkakasabot, sumusunod tayo sa ating leader, tayo ay nagkakaisa. Ang sa Biblia ay katumbas ng witchcraft. O yung pagsuway ay katumbas ng pangkukulan, witchcraft. At ang witchcraft, spirit of witchcraft, ang sabi ng Bible, ay abomination sa harap ng Diyos, karumaduma sa harapan ng Diyos. Ang isang puso mapagsuway ay katumbas ng witchcraft. At ang consequence nito ay sumpa. Imagine mo, lahat tayo sumusuway, ayaw natin magpasabot, ayaw natin sumunod sa ating mga leader. Then, anong na-expect natin sa Panginoon? Kundi sumpa. Hindi natin pwede asahan sa Diyos ang pagpapala na dumating sa atin pag tayo ay patuloy na sumusuway. Ayaw natin sumunod o pasahot sa ating mga leader. We cannot expect blessings from God. But ang kapaligtaran nito ay pagpapalo, hindi pagpapala. Pagpapalo. Si Miriam, naalala ko nung siya ay nagsabi kay Moses, sabi niya kay Moses, Moses, ikaw lang ba pwede makapag-usap sa Diyos? At kasama niya si Aaron. Kami rin, ang sabi ni Miriam. Si Moses ang tinawag ng Panginoon upang mamuno sa mga Israelita papunta sa Promised Land. Kaya lang, si Miriam, gusto niya rin maging leader. Pero sa mga Israelita, silang po lumay ng Diyos na leader, si Moses. Ganun din sa church. Meron isang pastor na nilagay ang Diyos dyan, dapat na namin sundan. Kaya consequence sa ginawa ni Miriam, binigyan siya ng Diyos ng kekang sa katawan. Hanggang siya ay a very bad consequence. Inabot po ni Miriam sa pagkatayo niya magpasakot kay Moses. Hindi ito dapat mangyari sa atin. At hindi din ito nais ng Diyos na mangyari sa atin. But, kapag ikinip natin ang ating gusto, patuloy tayong sa halip na magpapababa tayo, na magpatuloy
hanggang magtiis kasama ang pagkakasakop at pagsunod sa ating mga leader. Kaya kapag pinilit natin yung gusto natin, hindi natin maiwasan ang consequence na darating sa ating buhay. At hindi ko po ninanais, yan po ay ating ganasan. Kaya lang, sa Diyos po, ang Diyos ko kasi ay hindi lumalabag sa kanyang principles. Kaya, nahigit pong tagubilin sa ating mga kapatid. Tayo po ay sumunod, magkasakot, magpaturo tayo sa ating pastor, makinig tayo sa ating pastor. Siya ang pinakausap ng pastor po kasi pinakausap ng Diyos. Sa pastor po kasi nagpapahayag ang Diyos. Kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang devotion, sa kanyang prayer time. Sa leader o sa pastor, nagpapahayag, nangungusap ang Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Sa iglesia, pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. At ganun din po dito sa Dasmarina. Ang Mother Church po ay General Church. Ang pagpapala ng Diyos nagsimula sa taas o baba. And we have to submit the highest authority of God. Our direct authority is God, and the pastors from top to bottom is the delegated authority of God. Dapat po natin sundin. Dalawa po susundin natin. Una ang Diyos. Pangalawa, ang delegated authority ng Diyos, ang mga pastors, ang ating mga leaders sa church. Maliwanag po yun. Dati tayo magpasakop at sumunod sa ating mga leader. Pagkat kung hindi po, nasabi dito, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Kapag binibigyan natin kasi ang ating mga pastor, nasabi this would be unprofitable for you. Hindi ito pakinabang sa atin. Pag ang mga pastor natin po ay nabibighati dahil ayaw natin sumunod. Lagi natin sinasaktan yung pastor natin. Nabibighati sila. Sabi ng Bible, hindi ka makabubuti sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Ako po'y nagagala dahil kayo po ay andyan ngayon. Nananasang sumunod sa ating at sa mga leader. How to run the race in order to win it. Ito po yung unang tagubilin sa ating Panginoon. Run the race with endurance. Perseverance. Titiis. Ito never give up. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pagpipinig. Sa medyo tagubilin ito, encouragement, words of encouragement from your senior pastor. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na sa inyong pagpatuloy sa pananampalataya, paglilingkod. Ano man ang ginagawa mo sa church, musician ka man, worship leader ka man, cell group leader ka man, maintenance ka man, gawin mo ng may katapatan at pagmamahal ang lahat ng ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Cristo. Hanggang sa muli na mga susunod pang mga video. Consistently, kami po ay magpapadala sa inyo ng mga video, ng mga teachings. I-record namin ang mga Sunday service sermon and teachings. At amin pong i-upload sa ating mga Facebook, sa ating account po na hindi sa Salvation Church sa Facebook. Then, hindi po panoorin. Ito po yung magbibigay sa inyo ng kalakasan at karagdagang kaalaman sa ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Mahal kayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Mahal ko kayong lahat. Bilang inyong senior pastor, ako'y concern sa inyong pananampalataya. Ang Sunday, alam ko, tayo magkikita-kita. God willing, tayo po ay magkikita-kita. God bless you all. To God be the glory. Amen. Amen.